Umabot nga sa 140/93 yung blood pressure ko. Kaya ngayon ay mas nabinabagalan ko na lang yung kilos lalo pag dito sa bahay. Ito na din talaga yung sign na hindi kaya ng katawan ko na pagsabayin ang pagtatrabaho pati na rin ang pag-aalaga kay mama. Kahapon pag uwi ko galing trabaho ay umuwi na rin yung nag-aalaga at nagbabantay sa kanya pansamantala kapag wala ako. Kaya ang mga gawain ay ako na yung nagpapatuloy. Sinubukan ko naman, nare-relax naman ako habang nagtatrabaho. Kaya lang, yung katawan ko hindi talaga kaya. Nakakaramdam kasi ako ng pagkahingal at pagbilis ng tibok ng puso. Kaya nagdesisyon ako na hindi na muna tumuloy magtrabaho ulit. Alam ko na hindi nyo maiintindihan kung bakit ako pabigla-bigla ng desisyon. Pero yun kasi yung alam kong makakatulong para sa sarili ko. Kapag kasi pinilit ko, baka ako pa yung maunang mawala dito sa mundo. Pero kung iniisip nyo na wala akong gagawin dito sa bahay, nagkakamali po kayo. Antayin nyo lang po at meron akong may ibang gagawin na pagkakakitaan. Bubuksan ko ulit ang mga online shop at masisipagan at dodoblehin ko pa yung oras ng pagla-live. Sa ganung setup kasi kinausap ko na si mama. Sabi ko sa kanya kapag nag-live ako ng gabi, magpo-focus na lang muna ako doon. Kumbaga yun ang magiging pinakatrabaho ko kasabay nitong pagbablog ko. Sobrang hirap talaga magdesisyon lalo sa sitwasyon ko na ako lang talaga yung mag-isang kumikilos at gumagawa ng paraan para makaraos. Pero kahit ganun, nagpapasalamat pa rin ako kay Lord kasi hindi niya ako pinababayaan. May mga tao rin siyang ginagamit para matulungan ako kahit papano. Yung mga tunay na sumusuporta, maraming salamat po sa inyo. Sadyang ginagawa ko lang talaga yung paraan na alam ko at kaya ko. Ang hindi ko lang talaga kayang gawin ay yung iwan si mama. Dahil baka mamaya may mangyari sa kanya. Kaya kinakausap ko na lang siya na kung po pwede, pagpahingahin niya ako minsan. Yung tipong kahit kakatulog ko lang, konting tiis lang muna para kahit 3 oras ay makatulog pa. Iba kasi talaga yung tulog sa gabi. Kapag ka nakakatulog ka ng kahit 6 na oras, kinabukasan ay may panibago kang lakas. Pero dahil nga si mama ay sa gabi gising, doon ako nahihirapan. Kaya pag pumapasok ako sa trabaho na kulang yung tulog ko, hindi rin ako makapokus at baka madisgrasya pa ako. Kaya maraming salamat sa mga mababait kong boss dahil naunawaan nila yung sitwasyon at talagang ginagawa din nila lahat para makatulong. Kahapon pa lang, sobrang sakit na talaga ng batok ko. At kanina nga, napagdesisyonan ko ng mag-BP ulit dahil hindi ko na nagagawa to. Regular naman yung pag-inom ko ng gamot ko. Kaya lang, sadyang hindi lang talaga siguro maiwasan na tumaas yung BP ko dahil sa mga ibang gawaing bahay. Kaya sa darating na Biyernes ay magpupunta ako sa heart center. Doon ako magpapatingin para mas maasikaso ng maayos. Gusto ko gumaling dahil marami pa akong gustong marating. At alam kong lahat ng mga pagsubok na nararanasan ko ngayon ay plano ni Lord para mas tumatag pa ako. Kaya ipagpapatuloy ko na ulit ang pagbablog ko at maraming salamat po sa lahat ng suporta nyo.